mas maraming successful na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga dumadami ateista ngayon eh. Ang hindi nalalaman ng tao, si Satanas pwedeng magbigay ng material success sa tao. Nakakapagbigay ng material success sa tao, si Satanas. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring pagpalain ni Satanas yun. Dahil si Satanas ay may kapangyarihan. Kaya kung hindi tayo matalino spiritually, baka akala natin tinan mo sa ating bansa, kapatid, merong isang successful billionaire sa Pilipinas. Ang kanyang kaluluwa ay pinangako niya kay Satanas Noong nag-uumpisa siyang magnegosyo, sabi niya kay Satanas, pag ako nagtagumpay, iyong kaluluwa ko. Ipinagtiwala yung kanyang kaluluwa kay Satanas. Pagka ganun ang gagawin mo, ang mangyayari yung sinasabi dun sa Zephanias 1:18. Pakibasa, kapatid na Daniel. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panlibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ang iyong gauge, yung material wealth, you are lost. Kasi sabi ng Diyos kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang ginto, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kaya sabi ni Kristo sa Mateo, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Nasa Marcos din yun. Ano mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Hindi Pilipinas lang, buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya hindi wealth ang pinag-uusapan bilang success. Hindi prestige, hindi honor, hindi glory among men. Ang tagumpay, pwede sa pulubi. Si Lazaro nagtagumpay Hindi siya nagnakaw, nag-aabang lang siya ng mumo na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Meron pa siyang sakit, di gumagaling. Hinihimuran pa ng mga aso. Baka yung nakahimod na aso na impeksyon na toda si Lazaro, patay. Pero ang sabi sa Biblia, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yun namang mayaman na hindi man lang siya binigyan ng pagkain maayos, napunta naman sa paghihirap. Kaya hindi ang success na nasusukat dahil marami kang pera. Sabi ng Diyos kasi, makamtan mo man ang sanlibutan, buo, mapapahamak naman ang buhay mo, ikaw awa ka naman. Yun po ang ibig kong sabihin, kapatid na Evelyn, at sana samahan ka po ng Panginoon. Patuloy ka pong makinig sa aming mga itinuturong doktrina.